Hello, good morning. Before I go to work, I want to leave you this important message. And I want to show you some important matter na bakit ito yung laging nilalaman ng aking mga content. But actually, I have to say I'm proud to impart this passion, to impart this kung ano ang tinatangkilik ko ngayon. This is not for my own sake, to duplicate others, which is very, very helpful. At napakalaking ambag po kung katunayan na sila ay ma-encourage to do these things. Ano yan do for good ito Kaya nga sabi ko, maraming nagko-comment sa aking mga video. Hindi, ano bang, parang nagmamayabang. Hindi po. Para bang nagmamalaki, hindi po. In my own personality, I am worthless. Natuto lang po ako at naka-encourage ko yung sarili ko na gumawa ng ganitong proyekto para sa aking sarili. At may impart ko rin sa nanonood at mga viewers o sino mang magkakaroon ng interest. Ang susi lang, kasi wala silang alam kung paano gawin. Wala silang nagiging key sa kanilang isip, susi kung paano mangyayari. At ganito po, kahit nga dito sa aking bahay, nakapalibot yan sa aking tahanan, yung mga sari-saring prutas, kaya nitong mga mararaming bunga na sweet tamarin ko, yung aking atis na malalaki, yung mga ganitong klase ng atis, yan, ganyan, malalaki, almost 1 kilo. Kung titingnan po ninyo, nakakapaikot dito sa akin, puro po yan, prutas, sari-saring prutas. Ang nilalaman nito is lahat ng variety ng prutas na kinakain nandito sa aking tahanan. Ang sukli nito ay from the next generation na wala na po yung nagtatanim, may makikita yung mga tao o sino mang susunod na mga henerasyon, nakikita nila ay pwede palang i-propagate yung mga ganitong klase na mga pananim. At yung mga instant, dapat talaga sa tao kakaroon ng yung pananim kasi kaakibat ng buhay yan Kumbaga nagtatanim ka, that's life. Kaysa sa yung sarili idadaan mo doon sa pagpapakita na ikaw ay tumatangkilik sa bisyo, tumatangkilik sa mga kalayawan o sari-saring kung ano. At bigyan diin na sa ating sarili ay magkakaroon ng mayamang kinabukasan pag nagtatanim tayo. Tingnan nyo po yung sa akin dito, yung front view ng aking bahay. Kung titingnan nyo dito sa labas ng bahay, ang front view nyan, yung right side, po nyan, ito right side po yan, 200 meters yan. And yung agwat ng mga pananim papunta doon, straight yan sa boundary. Puro po yan, lahat ng prutas po dyan makikita mo, mangga, rambutan, lansones, kastanyas, ganito yung guayabano, atis, star apple, lahat po yan. Ito yung left side yan, 200 meters yung right side yan, at 150 meters yung left side yan. Yung straight na yan, puno po yan ng prutas. Kung titingnan sa susunod kong video, o umpisahan ko doon sa dulo, hahakbangin ko doon hanggang dulo. Tingnan natin kung ilang hakbang, ilang puno, bibilangin natin kung ilang puno. Yan po ay entrance pa lang ng aking farm. Pero pag nakita po ninyo ang sa loob niyan, sari-sari po. Kung subaybayan nyo yung content ng aking video, sari-sari po yan ang mga nilalaman yan. Lahat ng mga importante pananim, mga agarwood, yung kahit anong klaseng pananim, yung mga indigenous fruit nandito sa akin. Makikita sa loob, mga saging,
sari-saring prutas. Ayan po. At lagi ko yan pinapaalala sa aking mga viewers na samantala instead of magpasyon sila kung anong kalayawan sa sarili, himukin nila. Marami kasi ang mga kapitbahay ko ito. Yan, almost papakita ko. Yung mga karatig lupa ko. Ayan po. Wala pong kahit kano-anong tanim yan. Oh. Bakit? Kasi mayaman ang may-ari. Pero hindi niya iniisip na kagaya sa atin ng mga maliliit na farmers, mahalaga yung space ng lupa. Kita mo yung sa akin. Kumbaga, yan ay puno ng mga pananim. Wala ka diyang makitang bakante. Ayan po. Sa susunod na video, i-discuss ko sa inyo ang tungkol sa anong kalagahan ng pagtatanim, paano mo proteksyonan, paano mo pangalagaan, ano ang dapat na behavior ng taong mahilig magtanim. Ayan po. Sige po, sa susunod, sa muli nating pagkikita, subaybayan nyo yung aking FB account, Dandy Flores, yung aking TikTok account, Dandy Flores. Pwede kayo mag-follow and share doon para marami kayong matutunan. Sige po, bye-bye.